Okay, so welcome to my channel, guys. This is Nomad Rider PH. So today is December 28th. December 28th. Year-end ride. Yan, nagsasalta na naman si Google. Nakabase naman tayo Google. So year-end ride. At south naman tayo. Puro na tayong norte. Napapa-north na rin ako. Anyways, tanghali na tayo malis. Kasi yung mga shop nagbubukas ng gatong araw, mga 10 o'clock. So dapat nakalis ako siguro mga 3. Hindi pa ako nakapag-change oil. Simula nung Mapa Nuepe ride. Hindi ko pa naman nagagamit si Maddox ng after nun. Kasi nung minsan nawala ako sa office ng almost 2 weeks. Medyo may pinagdaanan lang na malaki. Anyways, going back, ang target natin ngayon ay south. Matagal ko ng plano tong isang part na to ng south. Ang daming sinasabi nila Wonder Focus tsaka ng mga tropa na wakwakan yung lugar na yon. Well, wala na mas wawakwak pa kesa sa Coto Mines. Hindi ko pa napapayos ka pala yung Borges Peso, naglalakto sa gitna. Ang hirap niya i-banking. Kasi pagka konting bitaw mo, sumesentro siya. Mahirap siyang ikaliwa ay kanan. Anyways, so south, Quezon. Kung familiar kayo, ang target natin is sa may bandang San Francisco o San Andres, Quezon. So kung papunta ka ng gateway to Bicolandia, hindi ka kakaliwa punta doon. Kakanan ka, pababa. Doon yung punta. Tapos bala ko sana ikutin pero malamang aabuti tayo ng gabi. Pero tingnan natin kung kaya pa. Lately, yung last ride namin na nag-Infanta ride kami, pagod ako. May pakiramdam na your age is getting the better of you na. Yun eh. I'm getting older. Hindi na ako ganun kaskasero. Hindi na ako ganun alam mo na lahat. Di ba pa tayo nagpakakarga? Baka along the way na lang. Basta pagka nag-2 bar na to, kailangan makakita na ako ng shell. Hindi pa rin ako nag-ahit. Ang putik na ba? Nakalimutan ako kumuha ng pangahit. Along the way na lang. Ano tayo ngayon? Hindi tayo riding camp. We are riding hindi naman as light as possible. May mga tools pa naman sa underbox ko. Hindi nawawala yung tools na yan. So, may siguro mga almost 10 kilos siya nasa ilalim. 10 or basta between 7 to 10 kilos siya nasa underbox ko. Tapos syempre dala ko si drone. Hindi ko dala yung mga pang riding camp na equipment ko kasi hindi ko naman talaga plano mag riding camp eh. Gusto ko lang talagang maggala. Gusto kong mag-ride. Pero siguro pagka papala rin or pagka sinumpong naisipan, sige mag-check-in tayo. Pero basta ayoko muna tuldukan. If push comes to shove, edi check-in tayo doon. Kata na naman siguro check-in, siguro wala pa siguro 500 yung cottage. Between 200 to 500 ng cottage. Kaya okay lang. Isa pang panibagong di ba sakit na sinabi ko sa inyo last time na vlog ko sa Mapa Nuepe ride. Hindi ko siya mapiga ng full throttle. Yung TPS daw, yung throttle positioning system, I'm not sure. Basta yun yung problema. Kaya pagka inarangkado ko siya todo umagalan siya. Para siya nalulunod. Okay na rin yan, matipid. Hindi mo na mapipiga ng todo. Kasi malamang pag napipiga mo ng todo, mas malakas sa gas eh. So talagang alalay lang talaga siya. Papakaramdaman mo kung sinisinok na siya o hindi. Anyways, putulin ko muna itong video na to. At update ko na kaya pagka nasa Lumban o Lukban. Sana hindi naman sana traffic dyan sa may bandang Baras, bandang Teresa. Sana hindi naman traffic. Pero dami na ako nakakita ng sakyan na mga van na may mga sako-sako sa ibabaw. Sasabi ko kasabay pa yata natin. Anyways, later guys. Update. Ang dami palang ginagawa dito. Nakakagaw na yan. It's currently 12. Exactly 12 o'clock. Ang dami palang ginagawa dito sa Rizal. So, kakalagpas pa lang natin ng Teresa, yung zigzag. Dito na ngayon tayo sa Baras. Bakit? Anyways, pakakin natin to. Baka siguro next na
record ko, lumban na. Little. Tsura na to. Ganda. Pero banking pa rin tayo. Ano may kinalawan ka lang sa kakabanking? Ilang hindi ka na marunong bumangking ang puta. Oh, hindi ka na marunong bumangking. Ano ba yan? Di nagana ako sa banking ah. 50 na lang ako lumili ko. Ano ba yan, Ras? Yun. Sumasayad yung gilid. Hindi na po pwede i-banking ng ganun kababa si Maddox. Sumasayad ng gilid. So hindi ka na siya po pwede talaga maximum lean angle dahil sa crash guard. Well, okay lang. Mas na-enjoy ka pa siya. Mamaya tingnan natin damage report nung kaskas sa kanan. Hello? Sarap talagang bumangking. Yung feeling na whew, the best talaga. Walang kapalit, sir. Walang kasing katumbas. Aha. Naglaylo si Adebe. Kuya naman. Sarap ng pakiramdam pagka binabangking mga ganyan. Puta na. Dami pala mga tao dito yan. Pangit lang ng kalsada. Ang pangit i-banking. Yan ang kalsada. Ito mo makakabanking ka ba ng ganyan? Kanang putik na yan. Sana pagdating sa ano, hindi naman ganyan. Nakakamiss sa north eh. Sa north, hindi ganyan eh. Ay, Diyos ko po. Talaga naman. Ay, ang pangit. Anyways, later. Sira kasi yung tulay. E di, kung ano pa mga diversion ng pagdaanan ko, Diyos ko po ang traffic. I lost 30 minutes. Dapat yung pagtawid mo ng tulay sa may pakil, dire-diretso na yan. So, dito ngayon tayo sa may, ewan kung saan lugar to. Ay, loob eh. Ay, sa looban to, yung papuntang ano. Yung wow! Woo! Woo! Woohoo! Stop! Napalagdag ako doon ah. Siguro kung tulid mo doon, lilipad ka doon. Nagtipaklong na yan. So ito siguro papuntang ano, Laguna Bay. Ito Laguna Bay. Doon tayo dumaan doon sa, kasi di ba mag-i-split yan? Isa yung papunta doon sa Lumban na may tubo. Hindi, bali doon magtatagpo doon sa Lumban na tubo. Pero yung pababa, meron pataas. Wala, inaccessible yung taas siguro. Kaya pinapunta tayo dito sa loob. Ang traffic. Nakakadalang mag-stop. Kaya pala ayaw nila Wonder in Focus mag-stop. Mga hanggang Lemery lang, Batangas lang. Dito pa lang, nakakadala na eh. Akal pa lang to ha. Wala pa ako Santa Cruz. Diyos mio. Sige.
Anyways, anin ko muna ta. At later. Right. So, it's currently 3 minutes past 2 p.m. at may pinapakana sa akin sa may Tayabas, BYP Road, Tayabas. Hindi ko ma-pinch kasi hindi naman ayaw nung kay daliri ko. Tapos sa problema ko pa si Maddox, patay yung arangkada. Akala mo di sa akala mo 20 yung bola. Ipaakit pa man din. At Diyos ko po. Gapang 40 ako. Ngayon ako nakaranas ng ganun. May problema talaga si Maddox. Hindi ko alam kung ano. Basta nasa throttle yun. Baka mamaya talagang bumibigay ng TPS. Tapos kailangan na talaga ng throttle body cleaning. Tapos palit spark plug. Wala na talaga. Talagang minamaximize ko na lang siya eh. Oh. Patay arangkada niya oh. Anak ka ng puting arangkada yan. So, Lucena. BYP press bypass. Okay. Sorry. So, BYP means bypass. It's abbreviation. Okay. Bagal natin. Napakabagal natin. Diyos ko, Mariosep. Buti na lang, may kasabay ako kanina Sniper 135. Woo! Sarap pa na eh. Kailang problema talaga, arangkada talaga. Pagka nag-slow down ako, bigla ako arangkada. Wala, patay. Ano? Oh. Para ako naka-16 na, naka-20 na bola. Basta ang hirap niyang ang hirap na alamin yung quality ng throttle niya. Hindi na siya 80%, naglalaro siya either 70 to somewhat 60. Patingnan natin. Hindi naman natin target na umabot doon ng mga kahit siguro gabi. Hindi naman natin plano mag-overnight eh. Gusto ko lang makita. Pero sige, tingnan natin kung mag-overnight tayo. Kaya pala parang kumakalam na sikmura ako, anak ng putik niya. Alas 2 na pala, hindi pa pala ako nagtatanghalian. Diretso tayo, diretso. Inay ko po. Bakit kayo nagsisipagtigilan dyan? Ang lakas ko sa preno.
Promise. So this is the Tayabas Bypass Road at ang ganda ng tanawin, no? Anyways, patingin ko muna to, conserve battery and space. Dito guys. Mabuhangin, mabuhangin. Muntik na ako dyan kanina eh, mabuhangin na yan. Ako, Diyos ko, Mariosep. Muntik na ako, mucho. Trist na yan. Sheesh! Ang pangit na ng kalsada, ang buhangin pa. Aywa! Tapos si Maddox, namatay yung arangkada, Brad. As in, patay talaga arangkada. Wala siyang arangkada. Aray ko. Kailangan totok ka rin sa kalsada rito eh. Abnormal ang kalsada rito eh. Kung kailan palikot, tsaka lubak. Ay, Diyos ko po. So, iba yung ating riding style. Counter steer ang birada natin kasi kung sakaling dumulas ako, makokontrol ko pa siya. Pero yung ginawa ko kanina eh, ano, mabuhangin, no? Nagtipaklong mabuhangin yan. So, takbo tayo 70. Garo lang tayo 70-80. Gitna dulo lang si Maddox. Hindi na marunong magpisa yung mga tao, no? 60, 67 yan. Bili ko ako 67. Alalay din kasi biglang lulubak eh. Tsaka si Maddox, ayaw niya ng ano, biglang arangkada, ano, tayo. Kaya hindi ko pa pinag-full throttle. So, andito ngayon tayo. Pag bilaw, kumanan, papunta tayo sa may babang parte. Hindi tayo Gateway to Bicolandia. Kaliwang parte yun eh. Sa may right side tayo, baba. Target natin, San Francisco. Aurora, Quezon. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Lakas ko sa preno. Anyways, later guys. Ano na ako, naka-catching time na ako eh. Dito to, daan, sabi. Google ha, ayan ka na naman ha. Oh, what the heck is that? Eh, wow, 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 wait a minute. Tuyo na ba yan? Mag-long cut tayo. Ayokong dumaan dyan. Baka ako'y hindi makaahon. Hindi ko gusto yung kulay ng lupa. Kahit sabihin mong adventure bike, ano ko, dual sport ako, ayoko.
Doon tayo sa Longkat. Bahala ka sa buhay mo dyan. No, hindi kita susundan. Ano may kayutong? Isa ka. May kayutong ka dyan. Kaliwa ako dito. Salang mo sa isang katarantaduhan. Unichan. Yes! Ayun ako na nakikipaghaga ng ambulansya. Nawala na siya. Wala. Walang yung buhay yan. Ang sarap ka lang ng ambulansya eh. Ewan, palibasa kasi, pagka rekta siya eh. Ako, hanggang 100 lang ako eh. Wala na, hindi ka matiga ng todo. Nagano siya. Imbes na dumagdag siya ng gas para siya lunod. Yan naman rin, Maddox. Schedule na kita for repair. Dito pala dito sa Unisan. Unichan. Utot na yan. Kailangan alerto ah. Kasi pag di ka alerto, wasak ka hindi dapat wasak. Pati kotse, wasak ko. Ay! Basta pag ang stance ko nakaapak akong ganyan, depends ano na yan. Aggressive na yan. Tsaka iba na yung riding style ko, hindi na ako yung humihiga. Nagka-counter steer ako. Ayan o, 90 lang ako. Oh. Dundo, gumagano'n siya. Anyways, ito na siya. Hi! Ambulansya. Kanina, hinahabol niya ako. Ngayon, siya namang hinahabol ko. Wala na. Tingnan mo, patay arangkada ko. Parang nabali yung clutch spring ko. Wala akong arangkada. Wala akong hirap ako ma-overtake. Kailan talaga nakabelo ako para maka-overtake. Anyways, ito na siya. Ayoko overtakean. So, current time is 3:25. Andito na tayo sa Unisan. Ito na yung hindi na makataruhan na kalsada. Ito na yung sinasabi nila. Kailangan ko overtake at ang mga 4 wheels at wala akong makita kung ano ba talaga yung style ng kalsada o paano atakihin. So, we are 3 more hours papunta sa ating destination, which is Bondok Piti Lighthouse. 3 hours, alas 6. Wala talaga, gagabihin talaga tayo. Ngayon, pag-iisipan natin kung tayo ba ay tawag dito, mag-overnight o
birahin natin ng night ride. Dire-diretso na. May ilaw naman tayo eh. Hindi mo ba yung 360? Hindi ba yung 360 ko? Ay, nasa gitna talaga siya. Sige ate, gitna lang. Gitna talaga si ate. So, babaybayin natin tong gilid ng Unisan. Amoy ko yung dagat. Kabayo. Eh, di baka pala. Slight right down. Okay. I smell sea. Dami ng checkpoint. Anyways, Unisan Summit Road. Okay guys, di ako naliligaw ah. Tumigil lang ako kasi nakita ko yung ano eh. So, nasan tayo? Andun tayo sa may bantag Gumaka. Ayan. Doon, sa kaliwa pa tayo doon. Ayan. Meron pa tayong 110 kilometer. Parang nagmarilaki. Doon pa tayo. Yung doon pa. 110 kilometer. Ayan. Nakita ko kasi to. Yan. Yan bali yung parang Angel's Burger ng ano, ng North. Nung nagpagudpud ako, sa Franks ako kumakain. Grabe. Anyways, pahinga lang ako ng konti. Wala, hindi ko naabutan yung ano eh. Yung hindi ko naabutan na may liwanag na yung destination. So, kain lang muna ako, then chill na lang siguro tayo papunta. Tapos sinusumpong pa ng ano pa tong motor ko. Anyways, dito. 4 o'clock. At anong gawin kong bilis? At anong gawin kong tulin? Two hours. As in, alas 6 ako pupunta, nakadarating doon. Alas 6, alas 7. Ano to? Baya oras ko, baya kilometrahe yung binabiyahe ko siya na papunta sa papalapit sa destinasyon. Saan man lang, mabawasan man lang, hindi eh. Anong gawin kong tulin? Alas 7 at alas 7 pa rin ako darating talaga. Ano ka nang kagaw? Anyways, later. O, tanaw ah. Mulanay.
Lakas ng wind noise. Sorry guys ha. Yung ko mas malakas ang wind noise yan, no, ni LS2 kaysa dito ko sa ano. Eh. Huwag ka nang tumawid. May asusayan ako. Isa pa to. Two hours. Wala talaga. At anong kayong complete. Darating at darating ako. Bigtilin na talaga. Late na kasi ako. Malis. Hey! Wala. May pasok ako. May pasok ako ng Sabado eh. Tapos sarado naman ng mga shop na, yung shop na pinagkakatiwala ako na mag-change oil ng motor ko. Kasara sila alas 7. Anong oras ang out ko? Alas 8. Oh, nakarating ako Marikina. Ano? Grabe naman makapray na tong views na to. Wow, oh. Wow, oh. Tingnan mo yun, no? Ganda ng view. Oh. Lalo ako na-excite. Pero 2 hours pa. Isipin mo, 2 hours pa. Ganda. Oh. Tingil muna tayo dyan. Panawin natin yung buong kapaligiran. Oh, ganda. Tingil muna tayo dito. Bago tayo dumiretso sa ano. Alam mo, gano'n kaganda yan, no? Beautiful. Oh. Anyways, lada tayo. Taas pala yan. Malayo pa tayo. Meron pa tayong 74 kilometers papunta sa destination natin. Ano yan ha? Lighthouse yun. So yung dadaanan natin, rock road. Yun isang bagay na inaano ko, kinakatakutan ko. Diba, buti man tayong dilim, maliwanag naman, malakas naman yung ilaw natin, kaya walang problema. Hindi na talaga marunong magpisa yung mga tao, no? Ganda, oh. Siargao view. Puro nyug. Wala Siargao. Fish. Kailan kaya? Yung nga Marinduque eh, hindi na tuloy-tuloy eh. Baka Siargao. Pero kahit na, okay naman. Hindi mo rin magpisa yung mga tao. Wala talaga. Wala na yung kultura na dati na pag kami nakasalubong ka, pisay ka o ano. Ay, wala na. Excuse. Nga pala, 4 o'clock, nakarating ako sa may parang elbow. Stopover ko. Kasi, yun nga, sa previous video ko, namiss ko kainin yan eh. Sakit kasi. Yun o. Ganda. Sige pa, sap ng jogging ng mga tao dito. Ito na natitirang gasolinahan. Ano, dito na tayong pagas? No choice na. Wala nang Shell, so no choice tayo. Pagas tayo dun. So regular na 62.
Pangalawang full tank ko na to. Hindi ako nag-full tank sa ano eh. Sa Pugon. Later. Palubog na araw. It's currently 5:25. And we are still 54 kilometers away from our destination. 126 minutes. So, wala. Madilim na. Madilim na pagka nakarating tayo doon. Hindi ko na mapapalabas si drone eh. But anyways, itong lugar na to, oh, putik na, ang dilim nito siguro sa gabi. Walang ilaw ang posto, parang summer. Mga tao dito siguro maaga nang tutulog. For the very first time in my whole life, hindi ako inaantok. Ang masama, nadjejebs ako. Katatagtag ng katatagtag. Yung kinain ko footlong. Mukhang footlong din yata lalabas. No, yes. Excuse guys ha. Kung pag napalgyot ay kumakain ko lang. At anong gawin kong tuloy mo, patakbuhin talagang yung oras ka, lumulubog talaga araw. Wala talaga. Hindi ka naman pwede i-chill ride kasi pag chill ride ko, lalo hanggang aabuti ng dilim. Hindi na rin natin makikita yung mga resort. Bala ko, ma-reach lang yung destination kahit na madilim, tapos balik tayo. Hanap tayo ng resort. Baka sakaling matulugan. At makapag, alam mo na, deposit. Tapos, ano ba? Kasi puntahan lang natin, balik tayo. Baga, puntahan natin muna kahit madilim. Tapos balik tayo, hanap tayo resort. Along pabalik. Tapos kinabukasan, tirahin natin yung yung kabilang route. Para sa akin, unknown territory to eh. Sa mga ibang vlogger, napunta na to. Mga ibang rider, napunta na to. Buti na lang 33 watts yung ko, yung cigarette lighter charger ko. Yan yung yan yung talagang charger ko eh. Lupit talaga ng mapanuepe na yan, tsaka yung dapya. Parehas parehas walang kuryente. Doon ko napagtanto na kailangan ko ng kailangan ko ng additional na 2 power banks. Isang isip ko kung backup para sa cellphone eh. Tapos isa para sa drone. Ay, sakit na. Lagas yung 3 battery ko dun eh. Going back sa Mindoro Loop 2, hindi ko pa siya matapos. Hindi ko pa siya masimulan. Sorry guys. Nagka problema lang ako. 49 kilometers. Ano ba yan? Nakasignal ka ng kaliwa, tapos di ka naman pala kakaliwa. Katakot ka, tapos binatil ka pa yung driver. Sheesh! Well, probinsya naman kasi to, kaya walang problema.
Maulan nga dito. Kakaroon ng patak yun. Isang bahay na kinaayaw ko pumandin. Ulan. Bali, may kapote naman ako. At saka yung ano, hindi ko na isusugal yung sapatos ko na mabasa kasi wala akong ano. Meron pa naman ako din yung sapatos na ano, na sneakers. Kaya lang hindi na ako portable magano eh. Magmotor na naka-sneakers, di ko lang bakit. Gusto ko lagi yung mga mid-cut. Yung pakiramdam ko yung anti-tapilok. Lakas kasi makatapilok to sana si Maddox eh. Libasa kasi hindi ko abot eh. Mga kasabihan na pinilit. Pandak-pandak naman. Maria Joseph. Pero kita naman sarap. Hindi siya ganun kalakas. Pero enjoy ka sa pag-ride. Lang. Yan ang sabi ko kay Maddox. Nung pineta ko ng bola, yun. Paano hindi na pag-iwanan. Kumbaga parang may iwanan pa rin pero hindi yung talagang iwan na iwan. Nakahabol pa. Layo pa natin. Ano pa yan? Very very light lang tayo. Wala akong kahit anong gamit. Tools lang sa underbox. At saka yung backup na alam mo na alkansya ko. Just in case na yung 2,000 hindi magkasya. Pero naka ako eh. Nakadalawang full tank na ako eh. Kanina yung ano. So magkano na ako doon? Nasa almost 800 na. Tapos may namas ko pa. Yung nagpagasolina. Yung OBR. Nanay niya tayo. Yung OBR. Mga kaidaran mama ko. Sabi nga, vlogger. Mamas ko. Binigyan ko 50. Aray ko. Aray ko. Nabawas si 50. Diba? Okay lang. At naman siya, bumili pa ako isang ayos. So, yung 2,000 siguro, tira na lang. 800, 900. Kailangan ko ng tipir niyan. Ano change oil? Kaka-change oil ko lang bago ako umalis. Baliw pa. Ano change oil? Hindi kasi nakabase yan sa yung kilometrahe yung tinakbo mo. Bago ko sa sa change oil, nakatatlong change oil na ako. Sakit sa mata ng ano mo? Ng Oxlite mo, sir. Nung aga-aga, nakasindi ka agad. Ano to? San Francisco, Quezon. Ngayon lang tayo dumating ng San Francisco. Sus! Ay. Kailan magagabi na. Madaling mga ito mamaya. Very, very far away from home. And it's freaking dark. Ano ba? Harap na tayo ng resort. Bukas na natin i-diretso yung ano. Daya, oh. Yan kasi. Pero kung nakapag-change oil na ako, hindi pa nga nakapagpagupit eh. Pero kung nakapag-change oil na ako the day before, diretso na ako dito. Mga alas 4 pa lang. Para para may oras pa ako para mag-unwind.
May mga ilaw din pala itong ano, no? Alam mo kung kinat-kot nila. Walag eh. Oh, gagi, ninakaw nila. Uy, gagi oh. Kinat-kot nila. Kinat-kot hindi pa nalalagyan. Uy, gagi, kinat-kot. Oh, ano ba naman kayo? Ba't nyo kinat-kot yan? Tulong yan sa kapwa nating kababayan. Ano ba naman kayo? Ewan ko, kinat-kot o pero kita mo naman eh. Bunga-bunga yung ilaw eh. Ibig sabihin, kinat-kot yan. Grabe. Anyways, oh, ito ba perfect na yan, oh. Wala na. Magsa-sundown na, oh. Sunset na. Twilight na, oh. Wala nang golden hour. Ano ba tawag doon? Golden hour ba tawag nila doon? Kakaliwa ka ba? Anyways, buksan mo ulit tayo pag nandun tayo or pag naisipan ko mag-resort na lang muna tayo bago tayo punta doon. Kasi sayang, hindi naman yung punta eh. Tsaka yung gasolina. Later guys. So welcome to Barangay Poblacion, San Francisco, Quezon. So nasa Barangay Poblacion na tayo. At inabot na tayo ng dilemma. Hindi ko talaga alam kung maghanap na tayo ng resort o diretso muna tayo doon. Hindi ko kasi alam gaano kalayo yung lighthouse sa mga resort eh. $35 kilometers. Ano kaya sugol ko? Ito yung mga desisyon na I do not know. I do not know. Anyways, later na lang ulit guys. So, alam mo yung alas 6 na, walang ilaw na poste, tapos wala kang kasalubong o wala nakasunod sa'yo. Tapos parang kanina pa ako nang may napapansin na parang ibon na sumusunod sa akin sa mga puno-puno. Kaya, ay salamat sibilisasyon. Ito kanina pa ako parang puro gubat eh. Nakakatakot. Yan ang high beam ng low beam, high beam. Gitna lang yung hina-high beam ng ADB. Buti pa 160 lahat umakyat eh. Sa ADB 150 gitna lang eh, oh. Oh. 'Di ba? Gitna lang siya. Oh shit. My eyes are playing tricks on me. Parang gusto ko magkape. Then 6 kilometers, 45 minutes. Baka may makita tayo resort along the way. Ay salamat, maliwanag. Ay thank you Lord, may ilaw ang poste. Later na lang guys. Parang gusto ko magkape, no? Kape kaya tayo. Okay, bago tayo kumanan dyan. Baka mamaya entrapment yan.
Hindi lang, check ko lang muna. Later guys. So kumain na tayo, papunta na tayo ng lighthouse. Anak ng putik at dilim. Motion sensor pa yung mga poste. So yan ang stock ng ilaw ng ADB. Sipi mo, chinaga ko yan ng ilang taon? 3? Dalawang taon. 2 taon ako nagtsaga na ang ilaw ay alanganin. Buti na naman may ilaw. Putik na kalsada yung kalsada ba to? Oh, kalsada nga to. Ano nga Rough Road? Diyos mio. We are still 24 kilometers away. Tapos ganti dadaanan mo, anak ng kagaw na yan. Sheesh! Dapat pala punta ka dito umaga, hindi kantok oras. Bali, okay lang. May resort naman daw dito eh. So, okay lang. Ayoko, naghahamog eh. Kaya nagpapasalamat ako kung ano na eh. Na sana yung ano lang eh. Dinadahan-dahan ko. Iba tong luwak dito. XRM ka sir, patay, mas matibay siya mo sa akin. So, isa pa, taga rito ko lang ako, malayo pa ako. Okay, back to stock. Naghahamog ako. Sindihan ko na lang yung ano, yung camera pagka ano na. Pagka malapit na tayo. Pag may nakita tayo resort. Later. Ano may kasabihan nilang tibayan ng loob? Dayo ka sa isang napakalayang lugar. Tapos wala kang kasabay, wala kang kasalubong. Tapos katutok pa kalsada. Puro puno pa kaliwat kanan. Tapos wala pang signal. Naka GPS na lang to. Ayosip niyan. Wala kang makitang tindahan. Gahamog pa yung visor mo. Hindi naman kasing katulad ng Cotto Mines. Mas grabe yung Cotto Mines eh. Pero syempre, lubak-lubak pa rin siya. Ang hamog. Maria Josep. Asan ang simento? Hindi naman siya ganun ka-brutal eh. Alam ko lang makita. May mga ano, nagkakalburo. Yung kanyon ng kalburo. Kulit nga eh. Pero ba't di na boga? Magkasa siguro boga. Anyways. Later.
So, halos 45 minutes na akong nasa dilim. Tapos ganito yung kalsada. Diyos ko po. Pero, hindi naman kasi sahol ng Cotto Pines. Masahol ng Cotto Pines eh. Talagang walang lugar na hindi mabato eh. Ito. Kaya lang naman siya magrabe kasi yung pinagdaanan ng tubig galing sa taas. So, kumanal siya. Buti nga't hindi nag-ulan. Siguro kung umulan to, nako, ang hirap nito. Yung mga gantong panahon, huwag kang titingin sa paligid. Doon ka lang sa may ilaw. Doon ka lang sa may ilaw. Huwag ka nang tumingin kung saan saan. Don't look anywhere else. Anyways, later na lang ulit. Sa wakas. So, may lubak-lubak doon, tapos kalsada, may court. At least dito medyo okay na. Ay, sibilisasyon. Sarap. May mga ano, yan. Not all the time naman pala, ay ko po. Naman kayo guys, ba't magkano naman ang so may mga part na lubak, may mga part na sementado. Anyways, later. Meron pa tayong 17 minutes. Lubak-lubak naman. At least, hindi ganun ka, ano. Kaya naman siya nagkalubak-lubak kasi dali ng tubig, ano. Taas kasi. Anyways, later. Kanta na lang tayo. Tibay at lakas ng loob ang iaalay. Hindi ko alam ang lyrics. Ko lamang sa'yo. Tama ba? Nandito lang ako. Yes, nandito lang ako. Matibay at lakas ng loob lang tayo, sir. We are 13 kilometers away. Hindi naman ganun ka-rough road. Kaya lang parang ganyan, no? Yung ganyan. Mahirap siyang tansyahin kung saan ka dapat pupunta. Oh, okay lang naman. Pareho tayo dito. Um, Saan sila dumadaan? Wari ko dito. Ito lang yung mga patag niya. Matigas-tigas na rin. Okay. Napakan ko eh. Matigas na siya. Pag umulan yan, naku, Diyos ko po, Santa Maria Josep. Kaya at the sign of rain, kapote alis.
exit stage left. So, ano na, isang oras na tayong bumabiyahe. I mean, isang oras na tayong ganito yung environment. At least okay naman yung ganito kasi from every now and then may bahay, tapos may tindahan, ganun. Park na kotse, naka-cover. Pero itong ganito, ngayon ko na nakita to eh. Kumbaga parang it's kind of new. Nasaan ang mga resort? May resort pa ba din eh? Palaka, huwag ka tatawid. Baka ikaw ay maging adobo. Anyways, later. So, buti mo, sementado na. So, balang araw to, siguro mga give or take, mga 1 or 2 years from now, sementado na lahat to. Oh, basa po, ibig sabihin ginagawa po. Galing, good job. Magkaroon kayo ng maraming parokyano, mga sir. Ano? Balang araw yan, okay na. Hindi siya kasi brutal ng Cotto Mines. Cotto Mines talaga, brutal. O, tinan mo, oh. Kaya lang siya rough road siya, oo. Pero yung kaya siya naging brutal na rough road kasi yung part na pataas, syempre pag umulan, dadalo yung tubig, magkakaroon ng alon-alon, lilitaw yung malalaking bato. Yung mga mas maliit sa G1, maanod, maagos. Anyways, update ko kayo pagka it's 8.3 kilometers. Ang kasi, yung Lighthouse, 8.3 kilometers. Pero kanina pa ako nagtatanong, may makasabay akong tricycle. Eh, iniwanan naman ako dito. Ba't nyo ko iniwanan? Diyan na ba talaga kayo? Oo, kuya. Marios, pinap. Mag-isa lang ako, hayip. Anyways, later guys. Tingnan mo, yung lighthouse sa may kanan, dumiretso tayo. Kasi dito din yung mga beach. Beach! Hindi beach. Sorry. So later, hanap tayo dito ng resort. At let's take it from there. Later guys. So, papunta tayo ng lighthouse kasi andun yung resort. Bago dumating ng lighthouse yung resort. Putik niya, kanina pa ako paikot-ikot ko sa saan pa ako napupunta. Doon lang pala yung doon lang pala yung resort. Putik na buhay yan. Kita niyo pa ba? Sensya na, medyo malabo yung lente, wala akong panlinis eh. Dapat nilinis ko na sa takbong 40 lang daw tayo. 40 lang daw, 40. Sementado na dito, doon lang ang lubak-lubak sa yung papunta dito. Kaya dito sementado na. Inuunti-unti niya yung semento yun para madali ma-access ng mga tao. Ganda talaga na M5 oh. Na M5. Etong X1. X1 pang syudad yan eh. Ito M5 pang bundok talaga. Super high beam. Para malinaw. Pero ito lang ginagamit ko para hindi malakas sa kuryente. Malakas sa kuryente pag lahat umaandar. Tapos naka high beam.
Tapos ito high beam na to eh, na wide. Saan ang resort? Doon pa. Sige, doon pa. Mag-alas 8 na. 7:43. Ay, naka. Dito yata may resort eh. Ito ba yung resort? Teka lang ha. Balikan ko kayo guys. Takot. Pero dito hindi na. Doon lang sa bungod eh. May mga ilaw naman dito eh. Yun yung lighthouse. Dito yung mag-asawang bato.
Putang ina, maliligo ako ng alikabok dito. Sa kumog na to. Ayokong dumikit yan. Maliligo ako sa alikabok ang pawata. Punyeta. Saan kayo mag-asawang bato? Tanong ko kaya doon. Mag-asawang bato. Ano na? Utang nga lang. Asawang bato. Yun yata. Nakikita ko ilo dun eh. Ito resort yata ito. Private property. May nakita tayo resort. Makalagpas to ng ano ng lighthouse. Dito tayo magpapahinga. Sundan lang natin si kuya. Oh, pwede pala dumaan ng mga ano, kotse dito. Ayan, oh. Daanan po yan? Sigurado kang daanan po yan? Ayaw nga, daanan nga. Sasabit po yung antena ko. Ah. Kumakadkad yung gulong ko eh. Tapos po, doon po. Tapos, kakaliwa po ka din eh. Diretso lang. Kaliwa. Ariko, 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 ariko. Saan ba kaya yung kubo? Saan po kubo kuya? Malayo pa? Okay ka lang? Okay ka lang? Ayun yung kubo. Ay, pwede naman pala. Wala akong dalang tent. May tent kayo? Magkano upa? Pero may maliit po kami, 300. Hindi, gano'ng kalaking 500? 3 packs. 3 packs? Sige, ano lang, maliit na lang. Yung maliit, parang 1 or 2. Okay lang po yan. Ako mga mag-isa eh. Okay. May pagkain kayo dyan binibenta? Sa food po, wala po ngayon nakasarado na yung mga... okay lang. Sige, wala namang problema. Ano po, magpapaluto tayo na... pwede mapaluto? Magbabayad po. Wala nang problema. Magkano naman yung kapag napaluto? Ano pong papaluto niyo? Depende lang kasi ngayon, wala nang mabibili kasi. Hindi, kanton, ganun. Wala bang noodles, kanton? Mga ano po? Tatlong hot and spicy. Pwede po. 10 kubo dyan. So, dito tayo banda. Saan tayo banda? Dito, doon. Doon na sa may bandang bungad. Hindi, baka mabalaho ko. Teka. Ano ba doon? Okay ba doon? Parang masarap yata doon, no? Ilang kaya ba ako doon? Pa?
Yung nga po eh. Hindi ba malambot diyan? Yan yung bandang kanan diyan. Dito, malambot ba rin eh? Lupa po yan. Yung papunta doon? Medyo buwangin na po yan. Lulubugin ko lang. Plano ko sana doon oh. Pwede naman po ipapok mo. Dahan-dahan lang. Yung nga, dahan-dahan lang. Kaya naman. Walang kahirap-hirap. Kaya paglabas ang problema. Okay na yan. Meron po mo sa restaurant. Good morning. Mas na ako nakatulog kagabi till 12. Yung kasi yung mag-iisang tenant nila dun sa malayo. Non-stop video okay. Lang yung video okay. Wala, hindi na talaga ako nilubayan ng video okay. Bahay, office, sa resort. Medyo so, and si Maddox. Kung kita niya ba? Ang dami insekto dito pero hindi nakagat. Ano lang sila yung dito lang sila. Yung stove lang. So let's see. First look. Ano itsura. By the way, it's December 29th currently. Almost 6:50. Na-charge ko na yung ginawa ko unan yung bag ko. Si Maddox. Okay yung okay yung buhangin Okay, moment of truth. Dami mga insekto. Pero hindi naman nakagat. Yan, hindi ko damit yan. Damit yung tenant yan. Naiwan dito. Yung good morning. Wow. So, andun pala ang sunrise. Ganda. So, anong kulay ng buhangin? Pino, gray. Grayish yung buhangin. Yun yung rock formation. Yun yung inupahan ko. Yan, 200. Sorry, excuse. Yun. Early morning. Pangata. So, binrekpas natin is pansit canton. At yan ang itsura nito. Sobrang dilim kagabi, promise. Ayan na siya. Palipad tayo ng road. In 3, 2, 1.
So, ito yung inarkila ko, 200. Yung tent na ano, na 300. Hindi ako nag-ride and camp talaga no choice Kaysa naman saan tayo abutan, medyo madilim, mahirap na. Si Maddox na pinahirapan ako. Schedule ko yan kay Sir Mel. Anyways, ay, harap. Tingnan ngayon natin ang beach. Siguro, punta natin lugar na yun. Yun yung lugar na yung puntahan natin. Ito ngayon siya. Sorry, naka-tripod ako. Ayoko natanggalin sa tripod Kamusta naman ang lugar dito? Semi-blue. Reflection kasi nung sky doon sa dagat. Tingnan natin itsura ng dagat. Hindi pa gabi na tayo napunta dito Siguro di-depart tayo o di-depart ako dito mga 9. Currently 15 minutes before 8. Kasi dadalawin pa natin ang lighthouse. At saka may sinasabi si Kuya na hills. May hills kasi dito Ayan, pero ito yung itsura niya. Hindi siya totally buhangin, pero yan yung pangpang. Lagpas tuhod na kagad yung tubig. Ganyan ka biglang lalim. Pero kagandahan dito, may mga bato. Oh, baywang na kaagad. Wow. Meron yung ganun Ano kaya yun? Makati siguro yan. Yung tawag dito? Yung isang colony sila. Ano ko nakikita ninyo? Yan siya. Makati siguro yan. Ayan Yung para sa isang colony. So biglang lalim kaagad siya. Bayawang na agad Ganoon lang ako kalapit sa pangpang Pero hindi siya kasi drastic na lalim na katulad ng Zambales. Punta natin lugar na yan kaso safe kayo ko lang dun. Siguro safe yan. Lalim ka agad Okay Ay, ang dami nila. Marami sila. Teka. Dapat dito nakaano ka. Marami sila, sir. Ayun yung isa pa. Saan na? Ayan. Ayun yung isa pa. Tapos ito isang haba nitong isa. So ingat-ingat. Baka tayo masting. Sinala ko na sa dagat yung tripod ko Parang gusto ko na bumili ng bagong tripod Dinagat So yung sabi ni Kuya, doon daw yung campsite, yung lugar na yan, doon daw magkaano siya ng campsite. Tapos ito, puro sa residence lang. Ayan. Meron na nga siyang 6 na parang kubo na tig 200. Ewan ko magkano yan. Interview natin mamaya si Kuya. Pero sa ngayon, ang target natin ito. Banayad ang alon, parang banayad whiskey. So, fast forward mo itong video kasi puntahan natin yung lugar na yan.
So, gaano ba tayo kalayo? Ito, dito na tayo doon sa dinodrone ko. Ganun tayo kalayo. Ganun. Ano yung tento? Yung si Maddox. Ayoko iwanan sana kaso no choice eh. Pero dalawa lang naman ang tenant eh. Yung tenant inuupahan yung parang yung may swimming pool na ano. Ito parang Tibo tidal pool. Kaya lalali lang tayo. May mga natrap na isda. Yun o, maliliit. Hindi ko tinutubog ang action camera ko sa dagat. Ayaw ko. May mga ano ng basura. Pero hindi naman yung basura ng ano ng mga tenant. Ayan, mga bits and pieces ng toothbrush, toothpaste. Yung toothbrush na ano. Sayang kung maalagaan sana ng mga tao. Uy, may lumot. Ingat ha. Lumot. Ito yung karamihan naman makikita mo na mga ano eh. Yung mga natrap na animal things and whatnot. Is that fresh? Is that alive? No. Something killed it. May current doon. May nakikita ba kayong ano, starfish or ano, whatnot? Na trap na anything? Na ano? Kasi ano na siya, medyo open. So meron siyang means na ano, na puntahan ng ano. Nakita ako. Isda ba yun? Bilis eh. Yung mga clams dito, mga pinagkakain ako ng puro octopus. So it's currently almost 8 o'clock. 15 minutes na tayo nagkagala-gala dito. Hey, this is a nice environment. Magandang ecosystem to ng ano, ng hayop oh. Constant yung dating ng tubig. Wala na akong makita. Ayoko nang lumayo, gusto ko pa sana galain kaso wala akong makita eh. Hindi katulad sa Tibo tidal pool na bungad pa lang siya, ang dami na kagad starfish eh. Ang bilis kasi ng ano dun eh, ng high tide saka biglang low tide. Wala akong makitang kahit anong creature. Pero napaka-rich ito ng garan ito sa kuha ito eh. Ingat-ingat lang sa pag-aapak-apak. At ano yung bulate? Bulate nga siya. Yan o. Buhay siya o. Akala ko ano sa ano. Parang siyang tapeworm. Ang haba nyo. It's a worm. Bulate lang yung nakikita ko. Wala akong makita mo. Sige mo naman kahit starfish. Sige na. Wala bang kahit starfish dyan? Nothing. Anything. Something. And look, we have a jellyfish. Ayaw ko hawakan yan. Baka mamaya
Pero kung gusto mo siya makita kung gaano kalaki. Ay, sus. Sorry. Zoom out. Kung gusto mo siya makita kung gaano kalaki. Hindi kita dahil sa shadow eh. Ba yan? Okay, that's enough of that. Biyahan na natin sa buhay niya. Masyado na sarap siya instorbo. Okay, so enough of that. Balik na tayo sa sa campsite. Ay. So far nakita lang natin yung pangalan ng ganong klaseng yung colony sila. Tsaka isang jellyfish. May nakita akong isda, pero parang mudskipper siya. Hirap talaga maglakad sa Tapos ngayon, ligo tayo. Dapat depart tayo dito 9 o'clock. Tapos depart tayo sa mismong area na to. At makarating tayo sa main road sa San Andres. Ng mga 10 or 11 or whatnot. And then, siguro datingan natin sa Metro Manila noon is around about 7 or 8. Maunang uuwi yung mama ko. Siguro maaga pa lang darating yung mama ko. Tapos yung anak ko, yahatid siguro mga hapon na kasi nag-PM sa akin yung nanay. That's fun. Hindi siya katulad ng Tibo Tidal Pool na ang daming marine animals, starfish. Dito, palibasa kasi hindi na-trap yung tubig. Kaya wala lang. So, ginagawa pa rin nila to. Yung lugar na yan, ginagawa pa rin nila. Siguro, siguro yung convention center yan. Tingnan natin kung maano natin yung area. So, ito yung kanilang common bathroom, female, male, shower. Common shower. Meron din silang ganito, yan. Hindi ko pa nakikita yung loob eh, mamaya siguro bisitahin ko. So hindi ko alam kung ilang rooms yan. Tapos may siya, ayun, may swimming pool oh. Okay tapos may ilaw pa ganun. Mamaya tingnan natin. Alamin natin kay ate. Later. So ito yung ito yung area. Kailangan ko magtanggal kasi bago linis lang. Ito yung area. O nga pala si Kuya. Hello po. Ano pangalan niya po Kuya? Alex po, Alex. Kuya Alex. So ito yung room. Meron siyang loft. Tinatanggal ko muna yung buhangin kasi air conditioned na yan. Ayan yung loft niya. Which is very nice. Very spacious yung loft. View dun sa lugar. The price ng loft is 4,900. Tama ko yan May sariling lababo, may microwave, may coffee, may boiler. Tapos may fridge. Tapos yung bathroom. Ganda ng bathroom nila, sir. Mas maganda kaysa sa sablayan. Ganda ng bathroom nila, oh. Yan, toilet nila. May hindi, akala ko water heater. Meron aux fan, shower. At ito yung sa likod. Again, this is 4,900. Dalawa pa lang to. Yung isa, yan yung pool na
infinity type na kita mo yung labas. Anyways, ang ganda na ano nila. Sana dumami bisita niyo, kuya. Pag ganito pong season, marami naman akong bisita. Hindi sa Malalim po dyan. Malalim po. Ipag tao. Oo. Nakaliman di pa. Alam mo, wala kayo nakikita palit ko. Naghihintay pa po. Hindi, dyan lang kayo sa malalim. Para alam ko. Pag po kami pumaspas na tumabi, mahon na rin kayo. Ano ko lang? Hindi po. Ano po? Nakabili mo ako sa malalim. Okay lang ako dito. Kung may nakita akong palit-palit, mas mawala ako. Ano, bigyan ng tubig dito ah. pero hindi siya kasing sakit katulad ng dikya, makatilan. Dikya talaga, ang hapdi. Para kang nilati ko ng dikya. Okay, so palis na tayo. It is currently almost 10:30. Dapat alis tayo dito 10:30 kasi pasa pa tayo ng parola. So, update nga pala, correction doon sa sinabi ko. Itong mga kubo-kubo na to, 1.5 to. Ngayon ko lang binayaran yung 1.5. Tapos, yung mga table, 500. Ito, hindi ko natanong to. Susunod na tatanungin ko, yung mga arkela nun. Dali So, yung paddleboard, 200 per hour. Ito, nilibre na kuya para sa mga bata. Yung mga orange yan, kasi may mga bata yun. Yung mga bata. Ayan, yung mga bata. Ayan, yung mga bata. Nilibre na kuya, pero dapat yan may bayad yan. Kasi sayang naman, masisira yan. Bibili ka ng bago. Ano naman. Again, 1.5 to, kanina ko lang binayaran. Tapos 500 yung mesa. Eto kuya, magkano yan? 500 din po din. 500 din yung bilog. Yung bilog na yan, 500 din yan. Tapos may hammock sila, libre na hammock na yan. Ni-repair ko at bumaliktad ako kagabi dyan. So 200, isang dito, papunta doon, tsaka yung dinaanan ko doon. So mamaya, doon ako dadaan, tulungan na lang siguro ko ni kuya kasi madamo yan eh. Pero hindi ganun kataas yung slope. Anyways, naghahanda na ako. Ano pa bang nakalimutan kong sabihin? Pinakita ko sa picture yung shower room at tapos yung palitan ng damit. Tapos yung kung sumubawas nandun sa kabila. Ano pa ba kulang na hindi ko pa natatanong?
May wifi po tayo dito. Oh, may wifi na nasabi ko. Ayun pala. May piso wifi dito kasi walang signal po ang Smart tsaka Globe. Tapos pag gusto po nila magluto, meron tayong kitchen and grilling station dito. Magkano po arkila po ng kitchen and grilling? Wala pong bayad yan. Walang bayad daw ano. Pero nagbabayad lang yung mga nagpapaluto pag sa gasol kasi bumibili ng gasol. Guys, ganun na lang ha. Hindi porket walang bayad, abusuhin ninyo. Magbigay pa rin kayo kahit papano, kahit donation man lang ha. Ha? Tandaan Sige niyo. sir, tawagin niyo po ako. So, may ay, arkila pala ng volleyball. Yung bola lang po pinaparent namin. Oh, magkano po? 100 po per hour. Oh, 100 per hour pag gusto niyo mag-volleyball. Yan na. At again, 10:30. Bachi tayo 10:30. Punta pa tayong Parola. Tapos yung hills na sinasabi nila. Sensya na kung wala pa akong damit. Bibihis na ako. Then, let's take it from there. Ayoko pa umuwi pero kailangan. Sarap dito. Sarap, sir. Ngayon pa lang nagdarating ang mga parokyano nila. Doon ang parking sa taas. Nirequest ko kay kuya na balang araw sana maggawa ng ramp dito para yung mga motor, yung mga kapatulad ko na mahal ang motor nila, gusto niya katabi yung motor dyan. Pero soon pa yung campsite nila, doon ang campsite nila, doon sa may part na yun. Pero pwede mong ganito rin, i-request mo lang. Mabait po yung may-ari. At bawal magkalat ha guys. Lahat ng pupuntahan niyo, huwag kayo magkakalat. Later. Okay, so thank you po. Maraming salamat po sa napakagandang hospitality. Guys, tangkilikin niyo po yung resort. Yan, sila din po yung may-ari pala ng yung mag-asawang bato. Yan pala yung resort na sinasabi nila. Ano ba yan? May buhangin ako, sorry naman. So dito, inaayos pa tong kalsada. Pero dyan mamaya, okay na yan. Dito lang. Takot nga ako dito kagabit Iwan na tayo ng bakas doon. Sticker. So, wag kayo dadaan sa dinaanan ko. Kumbaga, pagka maglo-loop kayo, doon kayo dadaan sa Pasalandes, huwag kayo mag-uunisan. Pauwi, unisan kayo. Yan. Pero isa pa rin ang daan nyo. Medyo maglo-long loop lang kayo ng konti. Ito, long loop tong ginawa ko Sobrang long loop. Punta pa tayong Parola. At nakalimutan ko po nasan yung visor ko. Rot-rot na tayo pauwi. Wala akong naiwan. 200 tong nasa harapan natin. Okay. Next destination, Parola. Then yung parang hills. And then, let's take it from there. Kaya ako na tumakbo lang si si 360. Takot ako sa buhangin sorry. Huwag ka tumawid. May adobo ka. O tinola.